Magandang umaga po. Kumusta naman po kayo? Mabuti naman. O ma-beauty pa rin. Sa kabila na medyo hindi maganda ang panahon ng po. Palabas pa rin sa bagyo, mabagyo na naman. Sana huwag nang mag-ganpul kasi sobrang daming apektado sa nagaraang bagyo. Sa inihayag ng ating Panginoon Jesucristo ng Ebanghelyo, isang simpleng pagpapakita lang noon kanyang kapangyarihan, ang pagpapagaling sa bulag. Atin pong makikita doon sa Ebanghelyo, ayon kay San Marcos, nung sumigaw yung bulag na anak ni David, mahabag po kayo sa akin. O Jesus na taga Nazaret, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sa kanyang sigaw ay isang pagpapakita ng pananalig at pananampalataya at pagmamakaawa kay Kristo na siya'y kawaan, siya'y kahabagan ng Diyos upang ipagkaloob sa Kanya ang paningin sapagkat siya'y nabubuhay sa kadiliman ng pagkabulag. Sa ganitong bagay ay naging makikita din natin na nung siya'y pinagaling ni Kristo, nung siya'y gumaling, ang sabi ng ating Panginoon, hindi sinabi ni Kristo, pinagaling na kita, kaya umayo ka na. Ang sinabi ng ating Panginoon, pinagaling ka ng iyong pananalig, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, kaya umayo ka na. Sa ganitong banda, ipinakita sa atin ng ating Panginoon na lahat ng susi ng kasagutan ng panalangin ay nagmumula ito sa pananampalataya. At hindi lang pananampalataya, kundi pananampalatayang may gawa. Sapagkat sa pananampalatayang ipinahayag ng bulag kay Kristo, sinabi ni Kristo, papuntahin mo siya sa akin. Diba pa? Bulag na nga niya, papuntahin pa. Hindi siya na lang mapunta doon. Diba? Kaya, nung marinig ng bulag, paluksong pumunta kay Kristo. Kung atin po mapapansin sa ganitong senaryo, parang may mali po. Kasi sabi ni Kristo, papuntahin ninyo sa akin yung bulag. Ay, bulag na nga eh. Ay, hindi talaga sa pero sa pagpapakitang ito, pinag-alala sa atin ni Kristo na yung pananampalataya dapat palaging may kakipas na gawa yun. Sapagkat kung nananalig ka lang, tapos wala ka namang ginagawa, wala namang effort yung pananampalataya, hindi rin ito magkakaroon ng bunga. Sapagkat sa pamamagitan ng pagtawag ng bulag, nakuha niya yung atensyon ni Kristo. Kaya masabi ni Kristo ay, sige, pupuntahin siya. Ang buong senaryo ng pananampalataya ng isang bulag ay sumasalang dito sa katotohanan ng buhay na mayroon tayo. Na sa kabila ng kanyang pagsigaw, marami sa kanya ang nagpatahimik. Sabi ng mga tao sa kanyang paligid, tumahimik ka. Una-una yun. Sa ating pananalig at pananampalataya, laging may negatibong komento, negatibong reaksyon, mga negatibong pananaw sa mga taong nasa ating paligid. Amen. Kaya nga, sa ating patuloy na pananalig sa Diyos, hindi lamang sa pang-relihiyong aspeto ng buhay natin, kundi sa pananalig at patuloy na pagsisikap natin upang mapaunlad at mapalago yung ating mga sarili, kaakibat yung pananampalataya. Kaya nga sa pagkakaloob ng buhay sa ating pananampalataya upang magkaroon ito ng bunga, ay nandoon din ang mga negatibong komento para sa ating sarili. Kaya nga sa pagpupursige natin at pagsisikap na tayo umasinso at umangat sa buhay sa pamamagitan ng pananampalataya ng Diyos,
Mga kapatid, expect po natin yung mga anong sa modern ngayong panahon, mga bashers. Lalo na pag nag-post ka na ng mga achievements sa buhay mo. Sabihin na naman, dyan na naman, nagkayabang na naman. Makabili ka ng TV, kung i-post mo, at sabihin na, nagkayabang na naman, iba ka na ng TV. Kung sa panahon ni Jesus ay nandoon na yung mga negatibong tao sa paligid, sigurado mas lalo ngayon sapagkat napakakapangyari nga ng social media. Kaya sa ating patuloy na pagsisikap sa buhay, huwag tayong magpa-apekto sa mga taong humihila sa ating pababa. Ano po? Kasi kung ang bulag ay nakinig pa doon sa mga taong nagpatahimik sa kanya, maaaring hindi siya marinig ni Jesus at mapagaling. Kaya nga nung sumigaw siya, anak ni David, maawa ka sa akin. Ano po? May mga nagsasabi, tumahimik ka. Huwag kang sumigaw kasi si Jesus ay mataan. Pero hindi siya nakinig. Kundi ang kanyang pinapakinggan, ang kanyang paniniwala sa kanyang sarili na siya pagalingin ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw-araw nating buhay, kung tayo magpapa-apekto sa mga negatibong komento sa mga ibang tao, malamang hindi tayo uunlad ng asinso. Sapagkat kung ang ating kaisipan ay nakatuon doon sa mga taong nagdudulot sa atin ng stress, ay hindi tayo makakausad sa buhay. Kaya kung ano man yung mga mithiin at pangarap natin, lalong-lalo na yung ating mga ipinagdarasal sa Diyos, tuloy-tuloy lang. Magpatuloy lang tayo. Kahit sinisiraan tayo ng ibang tao. Kahit kung ano-ano mga hindi magagandang salita yung ibinabato sa atin, magpatuloy lang. Kung alam naman natin, nakakampi natin ang Diyos. Kaya nga sa mundong ito, hindi madali ang umasinso sa buhay. Dahil marami ang mga tao na nasa iyong paligid ang hahatak sa iyo pababa. Kahit wala ka namang ginawang masama sa kanila, mahanapan at hahanapan ka ng isyo para masira ka lang. Kahit wala ka namang ginawang masama, hahanapan at hahanapan ka ng mga kwento para hindi ka lang umasinso sa buhay. Kahit malinis ang iyong intention at motibo, gagawing masama. Para lamang hindi ka makausad sa buhay. Kaya sa paalala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, mahirap ang buhay. Kung naari ka mang nasa kadiliman ng buhay, kung pinapakinggan mo pa ang mga negatibong bagay sa paligid mo, ay mas lalo kang lulubog sa kadiliman ng buhay. Ngunit kung patuloy mong pinapakinggan ang Diyos sa kanyang mga salita, at patuloy mo na pinapatibay ang iyong pananalig at pananampalataya, makikita mo ang liwanag ng Diyos sa pamamagitan ng mga biyayang ipagkakaloob niya sa iyo upang ikaw ay makapagpatuloy sa buhay na iyong pinapangarap. Amen. Kasi mga kapatid, sa katotohanan ng buhay, kahit ano ang gagawin mo, mayroon at mayroon negatibong masasabi ang mga kapitbahay mo, mga kabarangay mo. Ano po? Kahit anong gagawin. Paglabas ka ng labas ng bahay, sabihin mo, kaya ito yung dati ko na ang labas ng bahay, kung saan anong lalaaw. Diba? Pag hindi ka naman magalalabas ng bahay, sabihin naman, aswang siguro ito. Hindi na galalabas ng bahay. Pag paganda ka naman ng paganda, pasiksi ka naman ng pasiksi, baka may pinasiksihan na yan, baka may pinamagandahan na yan. Pag pinapabayaan mo naman yung sarili mo, ay ba't ganyan na yan, parang ang musiyang-musiyang. Parang wala ang hindi. Saan ka lalagay? Ano po? Yan na naman, may rig na naman. Pumili na naman ang rig. Pero low naman yung sakat. Basta may pambayad. Mga kapatid, maraming sawira sa buhay natin.
Marami ang mga taong hihila sa pababa habang ikaw ay nagsusumikap, umasinso at umangat. Pero ang paalala sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, panindigan mo ang iyong pananampalataya sapagkat ikay bibiyaan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pananampalataya at pananalig sa Kanya. Kaya, sa araw-araw nating buhay, kailangan may connection tayo sa Diyos upang palakasin tayo sa ating pananampalataya sapagkat hindi lalakas ang pananampalataya natin sa Panginoon kung wala din naman tayong kaugnayan. Kaya nga sa kabila ng kanyang isang taong kabila ng kanyang pagkabulag, hindi naman natin masasabing nakikita niya si Jesus kasi bulag na ano. Hindi naman natin masasabing nakita ng bulag si Jesus kasi bulag na. Siguro, naririnig niya na nandun si Jesus. Naririnig niya na nagsisigawan at nagugulungan ang mga tao na nandyan si Jesus. Na kahit hindi niya nakikita, nandoon pa rin ang kanyang pananalig na sa pamamagitan ng kanyang pagsigaw ay maririnig siya ng Diyos. Kahit hindi niya ito nakikita. Kaya mga kapatid, sa pagpapahayag na ito, sumasalamin sa atin ang buhay ng isang bulag na kahit man malabo yung ating mga minimiti sa buhay at hindi pa natin ito nakikita dahil sa mga negatibong nangyayari, patuloy lang natin na ipagsigawan ang ating pananampalataya. Patuloy lamang tayong manalangin at ipagdasal ang ating mga pangarap sa buhay sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Kaya sa paalala din ng ating Diyos sa umagang ito, magkaroon nawa tayo ng patuloy na kaugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sino pong masipag magdasal? Masipag-sipag. Wala. Sino bang madalas? Siguro maraming nagdasal ng talaga sa Labagyo. O nga ni dasal na dasal. Stranded na naman. Sabi ni Bishop, Father, si Father Cesar may stranded sa Bicol kasi doon siya nabutan. Punta ka muna ng tanawan. Sabi mo, hindi Bishop. Wala sa paring na naman. Punta ni Bishop, at kami ay may celebration at isang tuwag na rin. Ay, wala din mga position. Sabi sa mga panahon. Buti pinagbigyan kahapon, gumanda yung panahon. Walang kahapon. Kaya mga kapatid, medyo madilim man yung tinatahak natin buhay, pero dapat patuloy tayo manalangin. Huwag natin kadamaran yung panalangin kahit manalangin na lang. Ano po, kasi yung pagdarasal walang namang bayad. Yung pagtawag sa Diyos walang bayad yan. Hindi mo kailangan magpaload para matawagan ng Diyos. Kahit panalangin na lamang. Kung maaari nga sana, dapat linggo-linggo magsimba para tayo palakasin ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya, doon papasok ang isang positibong kaisipan sa kabila ng mga negatibong kapaligiran. Amen. Kaya kailangan natin ang Diyos sa hirap at ginhawa, tawagin naman ng Panginoon. Sa pinakamahirap na sitwasyon, dapat mas lalong titibay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin upang tutulungan tayo ng Diyos at bigyan kalakasan at anumang bagay sa buhay natin upang magamit natin sa patuloy na pagsisikap hanggang makamit ang katagumpayan ng buhay. Sapagkat paano na lang kung wala pang Diyos sa buhay natin tapos napapaligiran na pa ng mga tao walang ginawa kundi ang siraan ka. Paano na lang? Just imagine, isipin natin ang buhay. Wala ka lang ang Diyos sa buhay mo. Problemado ka pa, stress ka pa, dami ka pa mga pasanin, problema sa buhay, tapos nandyan pa yung mga taong ipal sa buhay mo. Wala nang ginawa kundi pag-dismissan ka, siraan ka, kung ano mga negatibong bagay ang iba sa iyo. Tapos wala ka pang Diyos. Kaya magano na lang kahirap ang buhay. Kaya mga kapatid, ayon sa sulat ni Santiago, Kabanata 2, talata 17.
Sabi ni Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. So kaya bigyan natin buhay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng panalangin. Kaya katanong, gaano ba kayo kadalas manalangin? Nagbabasa pa ba kayo ng Bible? Hindi na. Ano naman kasi tayo kabayan ng Diyos? Una, hindi nagdadasal, hindi nagbabasa ng Bible, hindi pa nagasimba. Kaya, minsan tapos nasanay pa tayo ngayon na pag tayo may problema, pinupost sa Facebook. Diba, pinupost natin, wala tayong kwarta, sino may kwarta? So, lahat ng problema natin, pinupost sa Facebook ngayon. Hindi kayo mababasa ni Lord. Wala namang Facebook si Lord, wala kong darangit. Wala akong ngayon. Hindi lang Facebook na may problema. Hindi matutulungan. Kapag may problema tayo, panalangin natin. Kapag may mga worries tayo sa buhay, ipanalangin natin. Kapag may mabigat tayong dinaraanan sa buhay, pinapasan sa buhay, ipanalangin natin. Kadalasan, pag may problema pa pati, nag-share sa iba. Ito po sa Facebook, hindi lalong pagdidismissan kayang mga taong naghihintay lang ng iyong pagbagsak. Naghihintay lang ng iyong pagdagamali. Lalong pagdidismissan ka niyan. Kaya mga kapatid, sa halip na sa Facebook, idaan mo sa panalangin. Sa halip na ipag-share mo kung saan-saan, idaan mo sa pagsimba. Sapagkat ang lahat ng bagay na idinudulog natin sa Panginoon, ito'y sasagutin ng Diyos kung ito ay may taimtim na pananampalataya. Amen. Amen. Katulad na ipinahayag ngayon ng ating Panginoon Jesucristo. Pinagaling ka sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Kaya sa araw na ito, pinagdiriwang din natin ang linggo ng Santo Rosario. Kaya sa pagpapahayag ng Santo Rosario, sa banal ng Santo Rosario, ipinapahayag natin yung ating pananampalataya na naway pagpalain at biyayaan tayo ng Diyos sa ating patuloy na pang-araw-araw na buhay. Kaya mga kapatid, habang tayo may kalakasan, magsimba tayo. Habang tayo makapagsalita, ipahayag natin ang ating pananampalataya sa Diyos sa mga panalangin natin. At habang tayo may buhay, patuloy tayong manampalataya sa ating Panginoon. Huwag natin hintayin huli na ang lahat bago tayo magpahayag ng pananampalataya. Huwag natin hintayin na hindi ka na makalangan sa simbahan bago magpuprosidig papasok ng simbahan para sa pananampalataya. Huwag natin antayin, kailangan mo nang ihatid sa simbahan. Ano gusto nyo? Ihatid kayo o kayo nang magkusang magsimba? Ano gusto nyo? Ihatid na kayo. Ihatid na kayo, may tugtog pa yun. Basta puling. Kung may gusto nyo, kayo na magkusa. So kaya mga kapatid, huwag natin pabayaan ang ating sarili na maglaho yung ating pananampalataya. Kasi the more na nagnanais tayo ng disin, the more na nagnanais din ang Diyos ng ating pananampalataya. Sino yung gustong i-bless ng Panginoon palagi? Kayong lahat, amen? Amen! Kung gusto nyo i-bless kayo lagi ng Diyos, lagi kayong manalangin at mananampalataya. Sa pangalan naman ng anak ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat at ating sabihin ang sumasampalataya. Tayo ba, sumasampalataya tayo sa isang Diyos sa mga kapatid. Nalumihan ng langit at lupa, at ang lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya tayo sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa mga pagpapasimulaang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo.
inalangin din ikaw kaysa sa Diyos na Ama, sa pamamagitan na inalikha ang lahat, na para sa ating makawat sa ating kaligtasan, ay nalakot siya buwas sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay ipinanganak siya ni Maria ng tao. Ipinako sa krus alang-alang sa ating ng panahon ni Poncio Pilato, ang pagkasakit ng matay at dilili, at muli na buhay sa ikatawang araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nalulog sa kanyang Ama, at muling lalapit ng maluwalhati upang makuha ng mga buhay ng mga patay, at ang kanyang ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagbibigay ng buhay, na nagbubuhat sama. Sinasamba siya at niluwalhati kasama ng mga at ng anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesia isa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang Diyos, sinagpapalaw ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Mga kapatid, si Jesus ay nagpakita ng matinding awa at habag sa mga makasalanan at mahihirap. Kung kaya ating ipagdasal na tayo rin, tulad ni Bartimeo, ay gumaling sa ating pagkabulag at kawalan ng malasakit sa mga dukha, lalo na sa ating mga kapatid na nakakulong. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon ang liwanag, pagalingin mo kami. Ulitin po natin. Panginoon ang liwanag, pagalingin mo kami. Para sa simbahan, gabayan po ninyo ang lahat ng obispo, pare, at inalaan bilang instrumento ng iyong pag-ibig. Naway tulungan nila ang aming mga kapatid na nakabilanggo at mga pinagkaitang kalayaan na maging imahe ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon ang liwanag, pagalingin mo kami. Dalangin namin ang mga autoridad ng BDNP, Bucure, mga gobernador at mga tagapangasiwa ng pagpiitan ay maging mahabagin sa mga PDL, maglingkod ng may malasakit at gumawa ng mas mabuting hakbang para sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ang liwanag, pagalingin mo kami. Para sa jail and prison ministry ng simbahan sa buong bansa, hinihiling namin ang inyong pagtubay proteksyon sa kanilang paglilingkod sa PDL at kanilang pamilya upang maging instrumento ng reforma at muling pagbabalik sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon ang liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga PDL na kulong at pinatawad, nabubuhay sila sa maraming hirap. Panginoon, Ikaw ay inusig ng inosente. Ibuhos mo ang iyong awa upang sila'y aliwin, magbago at maghanda sa kalayaan. Pagpalain ang kanilang pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon ang liwanag, pagalingin mo kami. Para sa mga nasa kulungan na namatay sa huling pandemya, tinawag mo sila mula sa sakit ng pagkakakulong. Idinadalangin namin ang mga bilanggo na ito. Nabigyan mo sila ng maaway paghatod, walang hanggang mapahingahan, gantimpala. Manalangin tayo. Panginoon ang liwanag, pagalingin mo kami. Sa sangkatauhan ay pagkalaw mo ang iyong makalangit na biyaya. Lalong-lalo na sa First Sunday Mass Sponsor, sa nagdiriwang ng kanilang karawan na sina Angel de Corpicania, Michael Laxano, Carlo Labosta, Geoffrey Falcan, Reynold Falcan, Archie Saludes, John Merrick Falcan, Mark Angelo Arriola, Ian James Frias, Freddy Boy Villavicencio, Kiara Natalie Rodin, and Sam Edin Urcania. At sa kongregasyong ito, hindi nagtanggapin nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkod ng kanang katatapalan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon ang liwanag, pagalingin mo kami. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob ay bigyan lakas at tulungan ng lahat ng nasa ligali, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan. Manalangin tayo. Panginoon ang liwanag, pagalingin mo kami. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sa Jesus Aludes,
Dolores Salides, Florencia Loto, Griselda Labosta, na sa makabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ikaw mo sa kanilang patuloy ng pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo, manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Sa katahimikan, idalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, pagalingin mo kami. Amang mapagmahal, alam namin na ikaw ay nalulugod kapag kami bumabalik sa iyo. Hipuin mo at pagalingin ang aming mga kapatid na bilanggo at tulungan silang mumuhay ng bagong buhay sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.